Okay guys, mainit na init ang usapan natin ngayong araw na to dahil andito ang isa sa mga pinaka-knowledgeable sa mundo ng politika. Insider talaga to eh. Ronald Llamas. Welcome Ronald sa ating podcast ngayong araw na to. Salamat, Chris. Pero nakakatakot naman yung intro mo. Kinakailangan ko mag-level up. Hindi. Leveled up ka na. Actually, leveled up nga to eh. And first time ako nagkaroon ng guest na tulad mo dito sa aking show. Kasi normally, di ba, mag-isa lang ako nagsasalita. Wala namang akong guest eh. Oo, mas maganda yun. Oh, di ba? Dahil minsan yung sarili mo sumasagot sa'yo eh. Hindi pa naman nangyayari sa akin yun. Pero, Ronald... Happy Monday sa lahat ng ating tikapakilig. Ito po yung first time naimbitahan ako ni Chris dito sa kanyang podcast. No? Sana hindi ito yung huli. Pero baka maging huli na to after nitong 30 minutes. Malalaman natin. Tingnan natin kung anong kalalabasan nito at ano bang matututunan natin dito. At kung maganda usapan natin. Hindi ito magiging last. 100% sure ako dyan. Oo, nahiya lang ako kaya hindi kita maimbita dati. Actually, shy ako mag-imbita ng tao. Ikaw shy? Oo, shy ako. Pinapakinggan ka ng pandemic, hindi ka naman mukhang shy. Hindi lang mukhang shy. Pero ganun, Ronald, mga simple tanong ang meron ko para sa'yo. No? Unang-una, pag-usapan natin yung mga topics na nangyayari ngayon. First and foremost, yung pinaka-mainit na nangyayari ngayon, yung kay Pulong Duterte. Ngayon, sinasabi na naman ni VP Sara na pamumulitika na naman yan. Ano matasabi mo dito sa palagi lang ginagamit na palusot na pamumulitika? Pamumulitika, linaw-linaw nung video. Mismo si Pulong, inamin na nangyari yun. Yes. Ang sagot lang niya ay matagal na yun. Anong kinalaman nung tagal doon sa ginawa niyang pambubuli, panggugulpe, pagtetrete ng palaksak, di ba? Sa isang umamin na siya ay bugaw. Di ba? So parang napakalaking non-sequitur nun. Di ba? Parang yung sinabi ni Vice President Sara na pamumulitika rin daw yung banat sa prime water kay Camille Villar. Paano pag pamumulitika yung may kalawang, may putik, may mikrobyo yung tubig? Diba? Yep. Ano pamumulitika? Siya ang namumulitika. Right. Dahil ito ay usapin ng utility ng serbisyo. Ito ay usapin ng human trafficking at saka physical harm. Yes. Diba? Siya ang naglalagay ng kulay politika. Diba? But at the same time, napansin ko, yan ang palaging ginagamit nilang depensa sa lahat ng binabato sa kanila. And ako naman, palagi ko nga binabanggit na ang definition ng pamumulitika ay yung pagpa-persecute sa mga kalaban mo na wala namang ginagawang mali. Tulad ng nangyari kay De Lima. Tama. Diba? They fabricated the evidence. Yan ang pamumulitika. Tapos napatunayan, lahat fabricated. Yes. Bakit wala na parusahan? Ayun na nga. Yun dapat parusahan, yung mga nag-fabricate. Hindi ba magpa-file yung Justice Secretary. Si Aguirre, ano nangyari sa kanya? Hindi ba mag-file ng charges kasi De Lima? Bakit? Sana mag-file, Sana, pero pwedeng gawin niya motopropyo ng gobyerno eh. True. Diba? Pero right now kasi nga, yung gobyerno natin is busy with a lot of other cases with regards to the Dutertes. Ngayon sinasabi nga ng mga Duterte ay, especially si Sara Duterte, ang dami niya mga batikos ngayon sa gobyerno na wala daw ginagawa at nakatutok lang daw sa kanila. At lumabas nga sa hearing ni Amy Marcos na meron daw parang plano ang gobyerno sa mga Duterte dahil kinakalaban lang daw sila. Conspiracy daw. May conspiracy nga daw. Pero yung ICC nagsimula yan 2017 pa eh. Wala akong kinalaman dyan ha. Pero nangyari yan nung panahon pa ni Digong. Yes. Diba? Kaya nga sila umalis sa ICC. Diba? Napakahaba naman ng conspiracy. Tapos during that time, kaalyado pa nila ang mga Marcos. Tama. Tapos ngayon sasabihin nila na ito ay conspiracy ng mga Marcos. Hindi ko alam kung ano plano ng mga Marcos. Pero nung nangyari yan, ay opposition tsaka mga biktima ang nag-file niyan. Diba? At yung mismong head ng Davao Death Squad, ang tumestigo laban sa kanila. So, anong conspiracy ang sinasabi nila? Okay. So napansin ko talaga ang favorite tactic nga ng mga Duterte pagdating sa ganitong mga usapan ay palagi nilang kinakampihan yung mga makapangyarihan. Tama. Pero ang kanilang narrative ay kawawa naman sila. Nakakaiyak naman yung ginagawa sa kanila. Diba? Kitang-kita mo yung ginawa ni Pulong eh. Yung ba ang itsura ng kawawa? Yeah. Tapos nung nagpapaliwanag siya, anong sabi niya? Matagal na yun eh. Hindi naman niya sinabi gaano katagal. Pero kahit na matagal na yun, kahit 2 months ago, ginawa pa rin niya. Nangyari pa rin. Wala siyang paliwanag doon. Nga. Diba? Pero may paliwanag ang mga supporters. Sinabi na nila na
bakit daw natin, lahat ng nagagalit daw kay Pulong, bakit daw parang dinedepensahan ang isang bugaw daw? Palagi naman daw gano'n, mga drug addict, mga bugaw, yan daw ang mga dinedepensahan. Wow. Wow, no? Saan ba nang galing itong mga supporter nila? 'Di ba? No? Sayang hindi narinig yung usapan, no? Baka kaya siya galit na galit ay hindi siya satisfied doon sa kanyang deliver sa kanya. Wala akong sinasabing gano'n, ha? Sinasabi ko lang, no? Bakit siya galit na galit doon sa bugaw? Oo. At bakit meron siyang ugnayan doon sa bugaw? Yes. 'Di ba? So, baka yung conspiracy nandun. Hindi doon sa nagpakita ng video. Oh. Pero alam mo yung interesting, alam mo ba na yung kasama niya o yung nagpakilala sa kanya doon sa bugaw, si Charlie Tan. Mga triads pala yan, no? Mga sindikato pala, no? Yes. Consistent naman doon sa report ng Quadcom last year. Oo, totoo. Na yung mga drug syndicates, yung mga pogo syndicates, yung ibang gambling syndicates, ay nakaugnay doon sa pinakamalaking syndicate. The Duterte Syndicate, di ba? So, tapos sasabihin ngayon ni Sara, pamumulitika lang ito. Baka nga, no? Pero sila yung nagbibigay ng kulay politika. Okay, and at the same time, meron naman talagang basehan kung bakit ginagawa itong mga investigasyon. Hindi naman pwedeng pikit mata tayo na dahil pamumulitika ay hindi na natin titignan itong mga ganitong bang issues na to? Oo, kaya nga inuulit ko, mayor pa lang si Digong, mayor pa lang si Sara, ay yan ang iniimbestigahan na ng Commission on Human Rights. Diba? Yeah, right. Panahon pa yan ni Pinoy at panahon ni Digong, may investigasyon na yan. May kinalalaman ka ba doon? Oh, wala. Nung panahon ni Pinoy? Nasa doghouse. Doghouse ako dahil ang trabaho ko kasi, sabihin sa presidente, yung ayaw niya marinig. Oo. Kaya ako yata yung pinaka-unpopular cabinet secretary noong panahon ni Pinoy. Kaya okay lang ako, chill lang ako. Okay. Pero ngayon may mga alam ka ba na nangyayari in the behind the scenes in the BBM administration? Well, lahat naman ng gobyerno may behind the scenes. Di ba? Okay. Oo. Okay. Kaya minsan effective, minsan hindi. Di ba? Halimbawa, itong arrest ni Digong, yan ba ay kinakailangang i-announce sa buong mundo? Eh di hindi siya na-aresto. Yung mga nagpaplano ng uprising, di yun ang nangyari. Di ba? Akusado, crimes against humanity, the first Asian to be charged with crimes against humanity sa ICC. Tapos i-announce mo sa buong mundo na siya ay huhulihin na? Definitely hindi. Yung ba ay conspiracy? Definitely hindi. That's how I will do it. Diba? Right. Oh. So yung sinasabi ni Amy Marcos na the government planned this all along. Tapos may conspiracy nga. That's what Amy Marcos is saying now against the Dutertes and people should be prosecuted. People in government should be prosecuted. Ano masasabi mo doon? Well, hindi ko alam kung anong ginawa ng gobyerno. Pero ang malinaw sa akin, nung nagsimula ito, walang kinalaman yung gobyerno. Dahil ang gobyerno noon ay Duterte government. Nung nagsimula ito. Ang ina-argue ng gobyerno, dahil sila ay miyembro ng Interpol, kung inutusan ng ICC ang Interpol na i-implement yung warrant, ay susunod sila. Okay. Ngayon, ang sinasabi ngayon ng mga Duterte at saka nila Amy, teka, dapat sumunod tayo doon sa Rome Statutes na dapat ay merong local court na magbibigay ng permiso para siya ay hulihin. Diba? Sino ba ang umalis sa Rome Statutes? Sino ba ang umalis doon? Di ba sila? Di ang ginamit yung 2009 Republic Act na pwede i-surrender o i-extradite ang isang Pilipino, no, batay sa utos ng international agency. In this case, hindi extradition ang ginawa, surrender. Pero yan ay nasa Supreme Court na ngayon, no? At baka mamaya pag naglabas ng decision ng Supreme Court na yan ay legal, hindi natin alam kung ano ilalabas. Baka pati yung Supreme Court kasama sa conspiracy. Diba? Oo. Saan ba nang galing itong mga ito? Ako naman, okay lang naman yan eh. Pero kung ikaw ay mag-argue, wag naman masyadong stupid yung iyong argument. No? Yung dapat medyo consist. Sino bang umalis sa Rome Statute? No? Si Duterte. Diba? Ngayon, i-invoke mo yung Rome Statute para sabihin na illegal yung arrest. Medyo galing-galingan mo naman, no? Yung mga argumento mo, no? Ako naman, hindi naman ako ganun kagaling dahil dropout ako eh, no? Pero yung mga graduate naman at yung mga abogada na katulad ni Sara, medyo sana naman may kaunting
legal and intellectual rigor yung kanya mga sinasabi. Sa bagay, yung sinabi niya last week, nung nandun siya sa rally ni Isko sa Manila, ay yung mansanas na isasaksak niya sa bibig ni Congressman Chua hanggang mamatay. Walang rigor ang kailangan doon. No? Right. Yung ginawa din niya kay Congressman Abante naman. Doon sila magaling. No? Yun ang pamumulitika. Clearly. At yun ang impunity. Katulad nung asta ni Pulong. Sa bagay, asta rin naman ni Vice President Sara yun. Yes. Nung nanuntok siya ng sheriff. Yes. Na ginagawa lang naman yung trabaho. Diba? Hindi yung sheriff ang suntokin mo. Yung nag-utos. Yun. Diba? Pero sanay sila dyan eh. Diba? At yung tokhang, in-elevate nila yung kanilang impunity to the level of mass serial killing. At buti naman, akala nila hindi sila maaabot ng hustisya. Ayun, nandun sila ngayon sa ICC. Okay, pero ano masasabi mo sa lumalabas ng yung polls regarding the race for congressman for Davao, for the 1st district na Pulong's way ahead of the Nograleses. Ano tingin mo from the Davaoenos perspective? Unless mali yung poll na nakita ko Well, tingin ko ay understandable at saka predictable naman yon. Dahil kaharian nila ang Davao forever. No? Indebted sa kanila ang maraming tao dyan. Imagine mo, district ni Pulong, 51 billion ang nakuha. Totoo. Diba? Talagang lahat ng tao doon papalakpak. Parang Bamban yan kay Alice Goo. Okay. Kung ngayon tatakbo si Alice Goo, mananalo. Diba? Anong pinambibili niya ng boto? 20,000 per voter. Yun ang highest sa kasaysayan ng Pilipinas per vote. Grabe. Diba? Eto, 51 billion sa isang distrito. Talagang iboboto ka dyan. No? Carrot and stick. Kung hindi ka uubra sa carrot, doon ka sa stick. Diba? Gano'ng karami yung pinapatay dyan sa Davao? Marami. No? Ikaw ba, kung doon ka nakatira, pwede mo bang gawin to? Hindi. Actually, may mga nakukuha nga ako mga mensahe sa mga viewers natin na sinasabi nga na hindi nga sila makapagsalita sa Davao. At nagbibigay sila ng mga kwento sa akin sa mga nangyayari sa Davao dahil under the Dutertes. Pero palagi nila sinasabi, please, huwag mo nang bagitin na kung anong pangalan ko, huwag mo lang sasabihin kasi natatakot nga daw sila. Ganun daw ang talagang tatak Duterte. Talaga. Bibilib ako kay Richard Hedalia kung pupuntahan ng Davao. Ikaw ba pupunta ka ng Davao? Hindi. Ano ako? Hindi mo ako ganun katapang. Pero may maliit akong lupa ron. No? Pero hindi ako pupunta. Bebenta ko na lang. Pero tingin mo ba talaga ganun karami, ganun kalakas ang suporta ng mga Duterte doon? Of course. Pero eventually, lahat naman yan ay gumuguho No? Halimbawa, even in Mindanao, 51% ang nagsasabi na dapat talagang litisin si Digong. Dati hindi mangyayari yan. 51%. Sa isang survey ay 63%. Ibig sabihin, nagbabago. That is, of course, buong Mindanao yan. Hindi yan ganun kabilis na mangyayari sa Davao. Pero may imagine mo ba si Kibuloy na huhulihin mismo sa Davao? Yes. Mismo sa KOJC? Pero nangyari. Diba? Things like that will happen eventually. No? Guguho naman yung mga kaharian. No? Kahit naman si Hitler 91% ang approval rating Diba? Sa Germany, paano siya namatay? Diba? Okay. Good point yun Yung sinabi mo Hitler has a 91% approval rating kasi Digong, when he left, 91% approval rating. But ang ginagamit na argumento ng mga DDS ay dahil mataas ang rating niya, it means he did a good job. Well, kung titignan mo naman yung rating na ngayon, halos nangalahati na. Ibig sabihin, nagsisimula na rin ma-expose. But government has to do a better job. Diba? Dahil nabanatan yung gobyerno doon sa GAA. Nabanatan siya doon sa mga campaign promises. Nabanatan siya sa SONA. These things can be done. No? The government just has to get its act together. O titignan mo, yung pinakabago nilang cabinet secretary, si Vince Dizon. In 2 months, di ba, na-turn around niya yung approval rating o yung image ng DOTR. So things like that can be done. No? Nagtataka lang ako, bakit hindi pa masyadong ginagawa? Sige nga, tanong ko sa'yo, if you were to consult BBM right now, ano mga sabi sa kanyang the most important things na kailangan niyang gawin today? Well, halimbawa, reform package, mga low-hanging fruits, di ba? 150 minimum wage increase. Inaprubahan na yan sa Senate. No? Almost approved na
sa House, third reading na lang. So gawin mo na. Hindi naman yan inflationary. Ang inflationary ay yung mga supply side. Ang ating inflation is supply side, production. It's not demand side. At kung tataasan mo yung sahod ng mga manggagawa, tataas ang consumption. Makakatulong yan sa industry. At sinasabi nila, magsasara ang mga small to medium scale. May mga exemption naman yan eh. Diba? Yung mga sweatshops, may mga exemption naman yan. Hindi na lang nauunawaan yung political economy ng wage. Lagi na lang ang culprit manggagawa. Overnight, tinaasan nila yung sahod ng pulis at saka ng yes. Tama. Last month ng mga sundalo. Yun, dapat gawin niya yun. No? Dahil wala pang wage increase since 1989. Really? Minimum wage increase. Since 1989? Yes, that's the last time. Ikalawa, okay itong ginagawa niya sa rice, itong 20 peso. Ang tanong, sustainable ba yan? No. Diba? Kailangan nilang pag-aralan the political economy of rice. No? Okay. Siguro kaya ng 30 pesos. No? Masaya na yung mga consumers dyan. Hindi na masyadong malungkot ang mga magsasaka. Pero kailangan dyan ng political will. But these are low-hanging fruits. Hindi mo kinakailangan dyan ng legislation. Diba? True. Oo nga, no. Ikatlo, 2 SONA, sinabi niya, papakulong niya itong mga hoarders, itong mga kartel. Pero wala pa akong nakikita na kukulong. Magpakulong siya ng 2, 3 ng mga kalyado ng mga Duterte. Diba? 2 birds with 1 stone. Nagawa mo yung mga SONA promises mo, nabawasan pa yung mga kalaban mo. Yung mga ganun ba? Ang dami mga ganyan na pwede mong gawin overnight. Hindi kinakailangan ng legislation o mahabang proseso. Quick burn. Right. Quick burn, no? You're in the midterm of your term. You're the most powerful. No? At may 3 years ka pa. You can do almost anything, no? Except perhaps declare martial law. No? Pero yan, pwede mo lang gawin yan. Pero kailangan niyang gawin is change the narrative. Yes. No? It's about everything, perception is reality. No? So, ayusin mo yung perception. Kaya, yun, baka makatulong ka doon, Chris. Dahil tingin ko may problema sa sa messaging yung gobyerno. I think it's not really the problem of the messaging, but I think that the problem is mas malakas yung messaging nung mga Duterte with their troll farms, yung troll army nila. Malakas yung troll army nila Nakikita ko nga that they will literally post na kahit na alam nilang kasinungalingan because they know that the more people engage, na kahit na binabara na sila, makikita pa lang ng tao naman yung pinost, hindi yung mga comments. That they will still engage with that because they know that'll affect how people think. Well, to paraphrase Karl von Clausewitz, no, on war. Politics is war by other means. So, we're in the middle of a war. No? Hindi ka pwedeng magreklamo na, ito yung ginagawa ng kalaban mo. Anong ginagawa mo? Hindi galingan mo rin, di ba? Yun ang sinasabi ko, di ba? Halimbawa, itong mga troll farms ng China, very obvious, may cheque, etc. I-weaponize mo yan. Laban sa supporter ng China. Bakit tahimik yung mga Duterte dito sa 3 kabataan natin na hinuli ng China as spies? Pero mga scholars nila naging spy, di ba? At ang pangalan ng spy agency ay Philippine Spy Agency. Sino namang self-respecting spy ang sasabihin na ikaw ay nagtrabaho sa Philippine Spy Agency? Di ba? So, anong sinasabi ng mga Duterte? Tahimik sila. Di ba? Ngayon, si Bongo tsaka si Bato, biglang naging defender ng West Philippine Sea. Di ba? 75 to 90% ng botante, anti-China. Bakit hindi yun i-weaponize? Bakit pag nagsasalita sa campaign sortie ang presidente tungkol sa katraidoran ng mga Duterte, tungkol sa criminality ng mga Duterte, corruption ng mga Duterte, incompetence during pandemic, etc. Bakit siya lang nagsasalita? Bakit hindi siya ine-echo ng kanyang mga kandidato? Ng mga senador. Diba? But walang kwan. No? So, sayang naman. No? Ngayon lang talaga sharp yung banat ng presidente, pero parang kulang sa kwan supporting cast. Pero in fairness kay Attorney Claire Castro, that's yun But she's not a candidate. True. So you need the candidate. You're saying the candidates. Nasaan yung mga kandidato mo? Diba? Meron ka pang kandidato na in-endorse ng kalaban mo na gusto kang papatay. Yes. Tapos sasabihin ng campaign manager mo, okay lang. That's addition. May
Yung mga bottom line naman tayo, di ba? Right. So, kawawa naman. Parang Lone Ranger yung presidente, punta sa campaign trail, banat sa mga Duterte. Tapos everyone else tahimik. Oo, di ba? Well, kasi nga napansin ko nga in the Senate race right now, is to stay in the top 12, keep your mouth shut. Yun ang nakikita ko. Even with Bongo, ganun din. Keep your mouth shut, number 1. Anong masasabi mo doon sa latest Senate survey natin? Bongo is number 1. Dahil nga, hindi na weaponize, halimbawa, itong mga banat ng presidente sa mga Duterte. Halimbawa, West Philippine Sea. Yeah. Oh, bakit hindi mo nagamit yan kay Bongo, kay Bato? Halimbawa, itong usapin ng pandemic, diyan umangat si Bongo, yung kanyang malasakit. Ba't hindi mo i-expose yung talagang nangyari diyan? No, it's a mixture of incompetence and corruption. Parmali. Bakit nakalimutan na ng mga tao yung Parmali? Ba't wala nagsasampa ng kaso? Di ba? Tungkol dyan. Di ba? Mas marami yung namatay dahil sa incompetence at saka corruption. I-weaponize mo yan. Di ba? So, I'm not just talking about the ICC. No? Dahil marami pa rin issues laban sa mga Duterte. Marami talaga. Sobrang dami. Hinihintay ko na i-weaponize eh. Hinihintay ko na gamitin sa campaign. Alam mo na kapag tataka nga. Bakit tayo lang ang gumagamit nun? Hindi naman tayo kandidato. Ay, kandidato ka pala. Yeah. Kandidato. Actually, alam mo ba, sinabihan nga ako na shut up muna daw ako about kay Duterte. Para daw manalo. Sabi ko, hindi ako mag-shut up. Sabi ko, pag-uusapan natin kung ano talaga yung problema. Kahit kailan, hindi ko compromise yun. Pero sabi lang, ba't mawawalan daw ako ng votes? I don't care. Oo nga. Kasi I'm not running naman eh. Posible. Pero kahit itong mga kandidato, kung naayos nila yung messaging, yung weaponization, value added yun, imbis na minus. No, yun lang naman eh. Pero somebody has to devise a strategy. Diba? It's about strategy eh. Bakit nga ba walang nagde-devise ng strategy sa mga... parang wala nga nagde-devise ng strategy sa kampo ni Marcos? Wala nga ako nakikita strategy. Di ba? Hindi, kasi kay Duterte, I mean, honestly, yung troll farm na niya from 2016, yun same very organized effort yan. It's not about just troll farms. It's about the message. Anong message nila? No? Food inflation, rice, starvation. No? Anong message nila? No? Wages. No? Which the government should be doing. Anong message nila? Crime. Yung tatlo lang eh. Yun yung message nila nung nilaunch nila yung PDP laban dun sa icon ng mga dilaw sa Club Pilipino. Yun, pinapanood ko eh. Tatlo. Food, wages, crime. So it's about messaging, about strategy. Di ba? Okay. So ginamit nila, based on their data analytics, ito yung issue ng mga botante. At wineponize nila. Yun ang dapat gamitin ng gobyerno. Di ba? On the other side. So it's not about trolling. No? Di ko sinasabi na dapat mag-troll din yung gobyerno. Pero you can create an army of Davids. Diba? If you have a base, that base can be your, for lack of a better term, trolls. Right. No? Trolls for truth. No? Okay. An army of Davids. Right. No? Fighting the Goliath of China who are supporting the Duterte. Diba? Pero nga sa ngayon, ang problema nga natin is wala nga yun. Tapos yung paano naman yung yung opposition, the pinklawans, so the pinks and dilawans, how do they position themselves? Tahimik din sila for 2.5 years eh. Oo. Tapos ngayon, ganun din ang strategy nila to get the most votes possible, no? Pero kahit ginagawa nila yon, they're still outside of the 12. Sana makapasok sila. Pero ibig sabihin, I'm not sure if their strategy is also working. Dahil kung ang strategy nila, i-harness nila yung peak wave ng 2022, easily, they would have been in the top 6. No? Ngayon. Okay. Pero hindi nila na-harness eh. No? Yun yung problema eh. Kaya, do you want them to go on the offensive? Yung ba sinasabi mo? Hindi. Halimbawa, meron kang 15-16 million votes in 2022. You have hundreds of thousands joining mobilization. Right. Diba? Kung mo yan. I-sustain mo yan going into the midterms, no? Right. Ilagay mo yan sa mga organizations, no? Parang tiniklop na yung banner, tapos na. Tapos na. Naghahanap yung mga tao. Ano magagawin namin afterwards, no? Nagkaroon tuloy ng PTSD, di ba? Yung naabot nila is not insignificant. Yung naabot nila nung 2022, kahit natalo sila, that is the same votes na nakuha ni Duterte at saka ni Pinoy when they won the presidency. Di ba? At unmeasured yung mga rallies nila. Yes. Walang hakot, no? Yep.
nagnanatili yung mga bata hanggang 15 hours. Yes. Kung na-weaponize nila yan into a new movement, edi hindi mga Duterte yung mga lintik na mga oposisyon. Sila yung oposisyon ngayon na anti-China, na anti-impunity, pro-human rights. Hindi masyado nagawa eh. Ngayon sila naghahabol. Pero kung nagawa nila yan noon, sinustain nila hanggang ngayon, top 6 sila. You think ba na nawala na ba yung Well, nandyan pa rin. Hindi naman yan boboto sa mga Duterte. Oo nga. Diba? Pero, where's the leadership? Ayun. No? Yun. Nasaan yung leader? People look for leaders eh. Diba? Nasaan na yan? Tapos, where's the organization? No? Dahil nagsalita lang sila a few months back eh. Pero 2.5 years, tahimik sila. Pero at the same time, to have an organization that takes money. And the Dutertes do have the confidential funds na inipon ni Digong nung panahon niya. Build it and they will come. If you have a message, you have projection, you have a base, everybody will be talking to you. No? Lahat kakausapin ka. Diba? You have 15, 16 million votes. You have hundreds of thousands joining your mobilization. Everybody will talk to you. Hindi ko na lang iisa-isahin dahil ang daming mga Taipans ang kausap sila noon. Yes. Habang sinusuportahan yung unit team. So, bakit? 15, 16 million votes is not insignificant. So, yun yung pandito eh. It's not just about spin. No? Power is not what you have. It's what they think you have. Right. And if they think you have power, then negotiate. No? Interesting. Okay, so that's good that you mentioned that. Alam mo bala, palagi ko sinasabi nga, pinapaalala ko sa mga tao na the real power is with the supporters, with the people. Kaya malakas ang loob ng mga Duterte kasi nga tingin nila or the perception is marami pang silang supporters. Do you think ba ganun pa ka-significant yung base ng mga Dutertes? Much like nung panahon ni Digong nung nanalo siya with 16 million votes. Yeah. Is it still that? Kasi marami akong alam na kumalas na eh. Well, yes and no. No? Yes, may significant number pa rin sila. Kaya sila, naipapackage nila yung sarili nila at opposition. Pero kung titignan mo yung trend, from 91, 92%, nasa na sila ngayon. Ibig sabihin, the trend is downward. Yes. They're consolidating that 20%. No? They're weaponizing that para lusubin yung undecided. Yeah. Which the government or the other opposition should be doing. So dahil may malaking vacuum at wala nagfi-fill ng vacuum na yan in terms of messaging at organization, nagagamit nila yan. Ang gusto ko lang sabihin, dito sila nang galing. Nandito sila ngayon. Yes. Significant pa rin sila because there are no other players na pinupuno yung vacuum. Pero tignan mo yung kanilang trend. The trend is downwards, di ba? Tapos, yung kanilang mga talking heads ay na umami na sila ay nagde-disseminate ng fake news. Yep. Na sila ay tinrain sa China. Yung iba nag-alisa na. Yung iba may libel cases, cyber libel cases. Yung kanilang pinakamaingay na spokesperson nagpa-file ng asylum. Hindi ko lang alam kung saang asylum, no? So, yung leader nila, yung patriarch, nandun sa ICC. So, anong ginagawa? Nasa corner sila eh. Yeah. Diba? So, anong ginagawa ng kanilang mga kalaban? Pero may nakikita ka bang pwedeng umangat ngayon? May nakikita ka bang mga personality that you can say, oy, ito may potential maging leader of the opposition or can come out as a viable candidate for 2028? We have 115 million population. 115 million. Diba? Nagkaroon tayo ng first Nobel Peace Prize awardee na Pinay. Diba? Nagkaroon tayo ng dalawa na nanalo ng gold medal sa Olympics for the first time. Mm-hmm. Meron kang possible Filipino Pope. The first time in the history of the Vatican, in its 2,000-year history, the first Filipino Asian Pope. So, ibig sabihin, hindi naman tayo mga mahihinang tao. No? Ang dami dyan. No? Yun lang marami sa matitino, they disavow power. We have to convince them na huwag matakot sa kapangyarihan. Diba? Sabi ko nga kanina sa isang show kokondol ako doon sa mga kaibigan at pamilya ni Ricky Dabao. Okay. Ricky Dabao ay isang artista na nag-focus sa kanyang craft. Mm-hmm. No? Engineering graduate yan sa Mapua. Mas may utak yan kaysa doon sa mga artista na pumasok sa politika. Diba?
Tapos dinodominate tayo nito mga napakawalang kwentang mga artista na hindi alam kung anong trabaho ng senador pero tumatakbo bilang senador at pinagmamalaki pa na wala siyang alam sa trabaho ng senador, di ba? So, I'm sure there are a lot of possible candidates there like you, like Shelo Magno, like Vico Soto, like Barry Gutierrez, like Christian Esguerra, etc. na merong wherewithal to win. Merong track record, may prinsipyo, may paninindigan, may moral anchor, no? At very very articulate. Ito yung kailangan mo ngayon sa panahon ng social media, di ba? Let 100 flowers bloom. We have 3 years na runway. Okay. Ang tingin ko, ang major battle will be 2028. Paltan naman natin itong Senadong ito. Okay. No? Paltan naman natin yung more than 80% na tumatakbo ng mga dynasties. Paltan naman natin. No? Ipakita naman natin that, anong sabi nun? The Filipino is worth dying for. Ay, nako. And worth living for. Yun, I was gonna say. Yun yung pakita naman natin. And I'm sure, 100%, there's a lot of those just there waiting in the wings. No? Walang lust for power, walang lust for wealth. Diba? Bigyan natin sila ng lust for dreams. Alam mo, a lust for a political electoral revolution. Alam mo kaya nga one of the reasons I'm running at palagi ko ito binabanggit is because I'm hoping to inspire more people to run for government. Kasi marami nga magagaling na ayaw lang tumakbo because they think hindi sila mananalo o kaya natatakot sila or tingin nila na kailangan mo maraming pera para manalo, which is what I'm doing is running with with no machinery, all volunteers, not a lot of money. Tama. Kung manalo, hopefully that'll inspire people. Tama. Halimbawa, politics is local. Yun ang trajectory ni Vico Soto. Yun. No? Dito sa Pasig, dito sa Makati ni Binay, nanalo siyang vice president, gamitin naman ni Soto. Si Barry Gutierrez, no? Yan, PISA yan, Philippine Science yan. Wow. Yan lang ang one of the few, I think one of the two, na editor ng UP Collegian at saka editor ng UP Student Council at the same time. Wow. Spokesperson ng dalawang presidential candidate. Talo na nga. Pero wag na siya maging spokesperson, tumakbo na siya. Diba? So, yan yung mga tao na may track record. Shelo Magno, diba? Professor ng UP. Tapos, very attractive, politically, no? As well as physically, hindi katulad natin, no? Tapos may utak, Deputy Minister ng Finance. Ibig sabihin, she knows her stuff. Yep. No? Tapos very eloquent din. Yan yung mga kumbinsihin mo, di ba? Ang sigurado ko, ang dami pang katulad nila. Pero tingnan mo to, like right now, tinignan natin. Heidi Mendoza, for me, I want Heidi to win. Siya ang pinakamataas ang increase. Okay. Dito sa Pulse Asia, 7-8%. Yes. No? Habang yung mga ibang mga kaliwa na kandidato, ando pa rin sa 1%, 2%, 3%. Pero mo siya, ngayon lang, first time na tumakbo. Tapos umangat na ganyan kabilis. Pwede siya sa 2028 kung hindi siya mananalo ngayon. So, okay. Meron kang, ang pwede natin gawin, no? Meron kang 6 na possible, magbuo ka ng shadow Senate. I-simulate mo ang Senate. Itong 6 na ito, will talk like, walk like a senator, no? For the next 3 years. Isi-simulate nila, parang nasa isang Senate hearing sila. Ito yung dapat na mga legislation. Ito dapat yung mga investigation. Hindi yung mga ginagawa ng mga magagaling mag-suklay ng bigote. Di ba? Hindi yung mga hindi nagpapa-interpolate. Hindi nagpapa-interpolate sa kanilang privilege speech. So, 3 years, gawa ka ng shadow Senate. No? 6 at least na magsasalita, talk like, walk like, look like a senator. Ang tanong ko si Ronald, sa dami ng mga, you have great advice. Bakit wala pang, may nagko-consult na ba sa'yo on how to do this? Or, ang problema kasi, mga asshole na katulad ko, no, ay kinakatakutan. Pero, unti-unti naman, meron naman ako nakukumbinse. No? At siguro, doable yung 6 na potential senators. In the next 3 years, magsimula yung kampanya. Imagine mo, kung yung mga tumakbo ng 2022 ay merong mga extra 6 months. Right. No? To develop the brand, the message. It's about brand. It's about ipatulpo mo. No? Mga tulpo, walang partido, walang makinarya. Bakit for the first time in our history magkakaroon ng 3 tulpo sa Senado? Oh my God. It's because of a brand. It's because of a brand. No? Kaya dapat kung meron tayong mga kandidato,
develop a brand. Ang absorptive capacity ng mga botante, 30 seconds to 1 minute. It's the, for lack of a better example, it's the TikTok landscape. Okay. Develop that. May TikTok ka ba? Meron na. Meron na. Pero hindi ako gumawa. May naggumawa para sa akin. Pero may content ka na doon. Meron na. Follow ko nga yung TikTok mo. Okay, subukan mo. Pero hindi ko alam. Hindi nga ako marunong magbukas ng Facebook ko eh. May YouTube ka na ba? YouTube wala. Facebook yata. Pero hindi ko na pala bubuksan. Okay. Yung staff ko ang gumawa. Kasi tignan mo, dami kang magagandang advice regarding branding, messaging, and everything. Well, then be the example that you talk about. Pang-campaign manager ako. Hindi ako pang-kandidato. Tutulungan ko na lang kayo. No? Ayan sabi mo yan. Yeah. Sige. Trabaho ko is to destroy monsters. Yun! I like that. Okay. Sige, Ronald. Alam ko, busy ka at marami ka pa pupuntahan ngayong araw na to. At salamat sa mga viewers natin and thank you for all the tips, the lessons. And kung gusto mo yung mga ganitong klaseng content, make sure to follow this YouTube channel. At kung gusto nyo makita si Ronald Llamas, bumalik dito sa ating YouTube channel. Write in the comment section and subscribe to this channel. Salamat, Ronald. Salamat. Thank you so much. Sana hindi ako maban sa building na to. Sana nga hindi. Okay? See you guys later. Happy Monday.